Cyril POV. Matapos kumain, nag-shopping muna kami bago umuwi. Pagdating namin sa bahay, nag-shower muna ako bago pumunta sa base. Magkasama kami ni Joven na pumasok. Dumaan kami sa aking secret door na connected sa aking library. Nasa level 9 ng Orbit Base. Lahat ng member dito ay nasa 9th floor sila dumadaan. Dito rin sa 9th floor ang tirahan ng mga agent namin. Isa ako sa founder ng Orbit. Dati, sa lumang building lamang ang base namin. Walang sapat na gamit at lahat puro diskarte lang ang ginagawa namin. Dahil kulang sa pondo si Tito Greg para magpagawa ng bagong building at wala din sila, ang training facility namin noon ay sa farm ni ex-president at ang taga-supply ng mga gamit ay ang NBI director. Sila ang unang bumuo ng Orbit. Nang matapos ako sa training at isa ng ganap na agent, kinausap ko si Tito Greg. Nag-offer ako sa kanya ng malaking share. Ginamit kong kayamanan na minana ko sa asawa ko. Yes, I am a billionaire. Sa akin lahat na iwan ng lahat ng mga pera at ari-arian ng mga Sanchez. Kaninang anak ko. Tuwang-tuwa naman noon si Tito dahil gusto talaga niya na maging high-tech at advanced ang lahat ng kagamitan ng Orbit. At ang hotel na ito na huling regalo sa akin noon ni Patrick, dito ko naisip ni ilagay ang base namin. Hindi ito malalaman ng mga kalaban dahil hotel ito. Mahigpit din ang security nitong building. May mga private elevator kaming ginagamit paakyat dito. Walang access sa mga guest at hotel employees sa 9th at 10th floor. May eye and hand scanner sa bawat daanan. Maliban doon, may ID at passcode din. Natanging mga Orbit agent lang ang nakakaalam. Nahack mo na bang camera sa buong VC Grand Hotel? Bungad ko kay Henry. Yes, and welcome to VC Grand Hotel and Casino. Pagmamalaki niya, tumingin naman kaming lahat sa mga naglalakihang monitor na nakasabit sa wall. Good job, satellite. Ani ko, and this is your new earphones. Kinuha ko naman ng malit na device na binigay niya sa akin. Ganon din si Joven. Malit lang ito at kakulay din ng balat kaya hindi ito mahalata ng kahit na sino. May mga maliliit din na spy camera siyang ibinigay. Itong nilalagay namin sa paligid para ma-monitor namin ang bawat galaw nila. Hindi ito mahalata kahit sino dahil sa sobrang liit. Matapos kaming mag-usap, umakyat na ulit kami ni Joven upang maghanda na sa pag-alis namin. Wearing a black evening gown with shining beads na palamuti sa waist paikot. Nilagyan ko rin ng spy camera ang damit ko, harap at likod. Hindi siya halata dahil sa liit nito. Ang mahabang buhok ko naman ay naka-messy bun na bumagay sa aking damit. Kitang-kitang maputit makinis kong likod at dibdib. Sinuot ko rin sa aking hitang aking tie gun holster. Dito nakatago ang aking maliit na patalim at baril. Ang suot kong 4 inches stiletto heel ay may nakatagong patalim sa ilalim. Nag-spray na muna ako ng perfume. Kinuha kong aking YSL purse. Saka lumabas ng room, nag-spray na muna ako ng perfume. Saka lumabas ng room, sabay kaming bumaba ni Joven. Sa totoo lang, ang gwapo niya sa suot niyang gray suit. Bagay na bagay sa kanya para siyang model sa men's magazine. Joven's POV. Kinakabahan ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Kaba ng excitement to be exact. Yes, I am excited to go out with Cyril. This is not exactly a date actually. But for me, it's the Joven. Funny. I feels like teenager now. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong feelings. Walking here and there. While waiting for my partner, or should I say my date. And oh my, she is. Palapit na siya sa akin. She looks so stunning in her black dress. You're so beautiful, I said. Thanks, let's go. She replied and walked away from me at pinindot ang down button ng elevator. Sumakay kami sa elevator at bumaba sa car park. Akala ko isa lang ang basement pero may secret room pala sa basement. At sa loob ng kanyang private elevator ay may eye scanner. After Cyril scanned her eye, the elevator mirror open at tumambad sa amin ang secret staircase pababa sa basement 2. Automatic din ang pag-on ng mga ilaw. Speechless ako habang pinagmamasdan ko mga kotse na nakatago dito sa secret basement. All types of luxury cars ay nandito. White Bentley ang nilapitin ni Cyril at ito sigurong gusto niyang sakyan. What do you think, Agent Miller? Tanong ni Cyril habang hinahaplos ang kotse. Beautiful, sagot ko. Pero siyang sinasabihan ko, she smiled and showed me the car key. She want me to drive her car. Cool. Kinuha ko susi at saka ko siya pinagbuksan ng pinto sa kotse. Hawak ko pa ang kanyang kanang kamay habang inaalalayan ko si Cyril na makasakay. Napakaganda talaga niya at ang kanyang kamay ay napakalambot din. Healthy akong lalaki kaya hindi ko maiwasan ng pagpawisan at makaramdam
ng init sa aking katawan. Kakaiba talagang dating ni Cyril sa akin. Kahit amoy pa lang ng kanyang pabango ay nagigising ng aking body. Nagsimula na akong paandarin ng kotse. Sinundan ko lang ang mga araw sa way out. Pero nagtaka naman ako dahil sa dead end ng tinatahak namin. It's a dead end. Where is the way out there? Straight lang, she answered. Then she pushed the red button beside the rear mirror. Bumukas ang pader sa harapan namin at nagbukas din ng mga ilaw sa tunnel. Lalo naman ako namangha sa akin nakikita. This is my secret tunnel. Ito ang way out at way in ko kapag may mission ako. Sa mall tayo lalabas, ani ni Cyril. Paano mo nagawang lahat ng ito? Saan ka kumuha ng pera para mabili ang mga luxury cars mo? At makapagpagawa ng tunnel na ganito, connected sa mall, it means nasa iyo rin ang mall? Tanong ko habang nagde-drive. Well, may cars. Binili ko lahat yun mula sa kinikita ko sa mission. Ginagamit ko lang din pag may mission ako. Ang hotel naman ay ang huling regalo sa akin ng husband ko bago siya namatay. The mall is owned by my late husband. Mag-isang anak si Patrick ng kanyang mga magulang. Sabay-sabay silang namatay noon sa isang trahedya, kaya sa amin ng anak ko naiwan ang lahat ng kayamanan at ari-ari ng mga Sanchez. I am so sorry for your loss. Tanging nasabi ko sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig kong kwento ni Cyril kung paano namatay ang kanyang asawa. I'm so sorry, I shouldn't ask you that. Nalungkot ka tuloy, ani at nag-concentrate na lang sa pagdadrive. Pagpasok ni Cyril at Joven sa hotel ay halos lahat ng tao sa kanila nakatingin. Kinikilig ang mga kababaihan. Dahil sa paghanga kay Joven, ang mga nadaanan nilang mga lalaki ay malagkit na patingin kay Cyril. May narinig pa silang sumipol at ang iba naman ay nagtangkang makipagkilala kay Cyril. Sumakay sila ng elevator at pumunta ng casino. Pagkapasok nila sa casino ay nag-ikot na muna sila. Magkahawak kami silang naglalakad habang may hawak silang wine glass. Naupo sila sa isang table at sinimulang maglaro ni Joven ng baraha. May mga ilang lalaki din na nauna doon kaya naging mainit ang laban nila. Nakadalong laro na sila at laging panalo si Joven. Ang isang lalaking mataba ay halatang naiinis na ito dahil sa malaking talo nito. Sa ikatlong game nila ay tinodo ni Joven ang kanyang taya. Pinagmalaki pa niya na si Cyril daw ang lucky charm niya. Saka hinalikan pa ito sa kamay. Isa-isang naglapag ng cards ang mga kanilang player. Nahuli si Joven na naglapag. Gulat ang lahat dahil siya pa rin ang may pinakamataas na cards. Galit na tumayong lalaking matabat nagbanta pa kay Joven. Alam ni Joven at Cyril na nasa panganib ng kanilang buhay dahil kilalang makapangyarihan ng lalaki. Narinig niya dati ni Cyril na maruming maglaro sa negosyo si Mr. Pancho Zhang, isang Chinese-Filipino businessman. Pero hindi sila natatakot. Pareho silang sanay na makipagpatentero kay kamatayan. Palihim din na naglagay ng maliit na spy cam si Cyril at Joven sa paligid. Palabas na sila ng kasino na mapansin nila ang mga lalaki nakaitim sa paligid. Alam nilang silang inaabangan ng mga ito. Hindi naman sila nagpahalata na alam nila na silang inaabangan ng mga ito. Inakbayan ni Joven si Cyril sa kaaktong mahalik ito sa may punong tenga niya. Nasa ganun silang posisyon na may lumapit sa kanila na dalawang lalaki. Get ready babe, they're coming. Bulong ni Joven. Tumingin lang si Cyril kay Joven sa katungmiti ng matamis. Satellite, sambit niya. Naka-standby lang si Satellite at connected sila mula sa kanyang maliit na earphones. Hindi ito mahalata na may suot silang device ni Joven. Dahil sa late nito at kakuli pa ng balat. Yes Moon, dinig ni Cyril ang sagot ng kausap. Ready? All the time. Kung titingnan sina Joven at Cyril at para silang dalawang nag-uusap, bahagyang hinalikan pa ni Joven ang noo ni Cyril upang hindi makahalata ang mga lalaki sa paligid nila. Maya-maya pa ay lumapit ng isa sa kanila. Good evening sir, ma'am. Pasensya na, napag-utusan lang ako. Kailangan ko kayong dalhin sa aking amo. Who are you? And what make you think na basta na lang kami sasama sa'yo ng asawa ko? Get lost. Si Joven sa kanya nakbayan si Cyril at naglakad palayo sa lalaki. Sumenyas naman ang lalaki. Sa mga kasama nito at mabilis silang hinarangan. Sumama kayo sa amin kung ayaw niyong masaktan, sabi ng lalaki mahabang buhok. Sige, sasama kami sa inyo ng maayos, pero ibaba niyo mga baril niyo. Baka pumutok. Ani Cyril na nagpapanggap na natatakot. Sige, lumakad kayo ng maayos at sumunod sa akin. Huwag kayong gagawa ng eksena dito. Baka mabaril ko kayo nang wala sa oras. Banta naman ang lalaki sa kanila. Nagkatingin na lang sina Cyril at Joven. Nag-usap sila sa kanilang mga mata. 7 ang mga lalaking kalaban nila.
Alam nilang kayang-kaya nila ang mga ito pero maraming madadami na tao kapag dito sila mismo sa kasino gagalaw. Kaya nagpatangin na lang sila sa mga kalalakihan para makalayo na muna sila sa lugar na yon. Sinakay sila sa isang kulay black na van. Nagpumigla si Cyril, kaya muli na naman siyang tinutukan ng baril ng isang lalaki. Hayop kayo, ano bang kailangan nyo sa amin? Pera ba ang gusto nyo? Magkano't ibibigay namin sa inyo? Ani niya. Nagtawanan lang ang mga lalaki nang marinig nilang sinabi niya. Ani mo'y mga demonyo na nagkatawang taong mga ito. Tumahimik ka, ikaw ang kailangan namin. Kailangan naming madala ka namin sa aming amo ngayon din. Madiin na sabi ng isang may bigote. Sa pilitan silang sumakay sa van at pinatakbo na ng driver ng mabilis. Nasa expressway na sila nang marinig ulit nilang tinig ni Satellite sa kanilang earphones. Agent Moon, Agent Miller, it's time to rock and roll. Nagkatinginan naman sina Cyril at Joven. Nag-usap sila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Hindi naman nakahalata ang mga lalaki, kaya naman pasimpleng hinugot ni Cyril ang maliit na patalim na nakalagay sa kanyang buhok. Hindi basta lang patalim yon dahil may pampatulog na nilagay doon. Oras na nasugatan ng isang tao sa nasabing patalim ay makakatulog doon hindi bababa sa 3 araw. Ganyan katinding chemical na ginagamit nila. 7 men versus 2 agents. Kung titignan ay dihada sila, pero sundalo sila and they are trained to kill and survive. Hindi sila napabilang sa special task force. Kung wala silang kakayahan, pasimple na tinusok ni Cyril ang tigiliran ng kanyang lalaki sa tabi niya. Nagulat to ngunit hindi na nakagalaw dahil biglang namanid ang buong katawan niya. Pagkahugot ni Cyril sa patalim ay kagad na binaw nito sa mga hita ng mga lalaki sa harapan niya. Binigwasan naman ni Joven ng isa pa sa gilid nito na siyang kinilingon ng driver at ng leader nila na nasa tabi ng driver. Bumunot ng baril ang leader nila at balak na barilin sila sa likod. Tinarget naman ni Cyril sa noo niya, kaya nakatulog kaagad. Takot naman na mababanaag sa mukha ng driver. Tinutukan kaagad ni Joven ng baril ang lalaki at sinabihan na itigil ang sasakyan. Boss, maawa ka sa akin. May pamilya ako. Marami ako anak, boss. Huwag mo ko papatayin, pakiusap ng driver. Habang nakataas ang 2 kamay, habang nanginig sa takot. Hindi ka namin papatayin kung makikipagtulungan ka sa amin, ani Cyril sa lalaki. Oo po, ma'am, beautiful. Naganasad nito at parang gustong mangiti ni Cyril sa lalaki. Halos maihina ito sa takot pero nagawa pa siyang purihin. Akala niya siguro patay ng mga kasama nito. Biglang may nagbukas ng van. Mga lalaki nakasuot ng black overall at may bonnet din na tumatakip sa kanilang muka kaya hindi sila makilala ng sinuman. Daling sila sa hideout, utos si Cyril sa mga naka-assassin na tire. Mga member din sila ng Orbit at sila ang cleaner team nila. Silang tagalinis ang kalat nila bawat misyon. Hindi sila pwedeng malantas sa publiko kaya ang cleaner team ang bahala sa mga maiiwan. Sila din ang kumukuha ng mga taong kailangang pigain para sa ikakalutas ng kaso. Ma'am, nandyan na pong kotse nyo. Kami na pong bahala dito, sabi ng isa sa pinakalider ng grupo. Lagi silang nakaabang sa likod ni Cyril sa lahat ng oras. Sila na rin ang secret bodyguard niya pero bawal silang lumapit sa kanya. Salamat. Ani niya sa kanyang tao sa inabot ang susi ng kotse niya. Sa hideout sila dumiretso, naabutan nilang nakatali ang mga lalaking walang malay. Ang driver naman ay nasa interrogation room na ito at kausap ni Miguelito. Nakatayo lang sa labas ng interrogation room sina Cyril at Joven. Kita nila mula sa glass window ang tao sa loob. May speaker din sa labas. Kaya naririnig nilang usapan sa loob. Malinaw na inamin na lalaki na si Mr. Zhang ang kanilang boss at gusto nang ipakidnap ang mag-asawang dayuhan. Nagpanggap sina Cyril at Joven bilang mag-asawa. Mr. and Mrs. Carter ang pakilala nila sa mga kasama nilang naglalaro sa kasino. Kaya ang alam ni Mr. Zhang ay mag-asawa sila. Bakit gusto ipadukot ni Mr. Zhang na mag-asawang Carters? Tanong ni Miguelito. Hindi ko po alam, sir, pero kilala ko si Mr. Zhang na mahilig sa babae at napakarami niya ng pinadukot ng mga babae kahit noon pa at pinapadala sa kanyang isla sa lisay ng lalaki. Saan ang isla pinapinagdalhan niya sa mga babae? Tanong ulit ni Miguelito. Ang tanging nakakaalam lang, sir, ay ang leader ng grupo. Sila lang kasi ang nakakapunta doon. Tagahatid lang ako sa kanila sa hideout, sir. Wag, sir, nagsasabi ako ng totoo. Maawa ka sa akin, sir, may mga anak ako. Halos maihis sa takot ang lalaki dahil sa ginawang pananakot ni Miguelito. Naglabas kasi ito ng patalim at pinahid sa may leeg at baba ng lalaki. Ayusin mo mga sagot mo. Kung gusto mo pang makita ang mga anak mo, saan matatagpuan ang hideout na sinasabi mo? Batangas, sir. Doon ko sila madalas sinahatid. Sa lumang pier po, sir, at narinig ko rin minsan na tinatawag nila na isla. Tinatagong pangalan ng isla na pinupuntahan nila. Sa laysay ng lalaki, tumango si Miguelito sa humakbang, papuntang pintuan. Napatigil siya dahil sa pagtawag ng lalaki.
Sir, baka pwede mo na akong pakawalan. Kailangan po ko ng anak ko, sir. Kailangan ko pong makabili ng gamot niya. Ani ng lalaki. Ano sakit ng anak mo? Balik na tanong ni Miguelito. May leukemia po siya, sir. Parang awa niyo na. Pauwi niyo na ako. Baka po malaman ni Mr. Zhang na nahuli kami na kapag sumbong na baka po patayin ng pamilya namin. Kailangan ko pong mailayo ang pamilya ko bago pa ipapatay ni Mr. Zhang. Umiiyak na pakiusap ng lalaki. Saan ko matatagpuan ang pamilya mo? Ibigay mo sa akin ang address at ako mismo kukuha sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala dahil ilalagay namin sila sa safe house habang nandito ka pa. Tugon ni Miguelito. Napaiyak naman sa tuwang lalaki. Nagpasalamat pa ito matapos ibigay ang address ng kanyang pamilya. Agad namang inutusan ni Cyril ang mga tao niya matapos marinig ang usapan sa loob. Nagmamadaling sumakay sa van ang 4 na lalaki na susundo sa pamilya ng kanilang magiging witness. Tinawagan din niya ang 2 detective na manmanan ang bawat kilos ni Mr. Zhang. May mga tao din siyang inutusan at hanapin ang isla tinago. Galit naman si Mr. Zhang sa kanyang mga tauhan. Hindi nito matanggap na biglang naglaho na parang bula ang mga tao niya, pati ang target niya na bihagi na si Mr. and Mrs. Carters. Mga inutil kayong lahat. Sayang lang ang binabayad ko sa inyong mga gunggong. Hanapin yung pamilya nila at patayin. Yan ang kaparusahan sa sino mang magtatraidor sa akin. Sigaw nito sa mga tauhan. Halos magtakbuhan naman palabas sa mga lalaki. Kanya-kanya silang sakay ng kanilang mga sasakyan. Ang iba ay nakamotor lang. Sa sobrang galit ni Mr. Zhang ay sa alak niya na lang ito ibinuhos. Sunod-sunod itong nilagok ang mga sinalinan niya sa baso. Lalo siyang nagkikit sa galit dahil siya walang makapagsabi kung ano nangyari sa kanyang mga tauhan. Kasamang mag-asawang dayuhan. Wala din makapagsabi sa mga pulis na kanyang binabayaran para maging mata't kamay niya sa mga presinto. Malakas na binato ni Mr. Zhang ang baso na may lamang alak sa pader dahil sa hindi nito makontrol ang kanyang galit. Matapos mahimas-masya na agad niyang tinawagan ng isang tao. Big boss, nawawalang mga tauhan ko na may dala ng regalo mo. Pero huwag kang mag-alala boss dahil may papadala akong bago. Nito sa kausap. Sa lumang pier ng Batangas, maingat na nakapasok ang mga kinatawan ng Orbit Special Task Force. Pinangunahan ni Agent Moon at Agent Miller ang paglusob sa sinasabing hideout ng driver. Madilim ang buong lugar at napakadaming nakaimbak na mga lumang container van. Ingat na ingat sina Cyril sa kanilang mga inaapakan. Ayaw nilang makalikha ng anumang tunog na maaring makapagbigay ng hudyas sa mga kalaban. Lahat sila'y nakasuot ng overall na itim. May suot din silang bonnet na itim at meron din night vision glasses. May suot din silang mga earphones. Umakyat si Cyril sa isang container van. Sinundan naman ito ni Joven. Be careful, bulong ni Joven sa kanya. Tangulang sinagot ni Cyril. Dahan-dahan siyang tumayo upang makita ang paligid. May natanaw siya ng mga ilaw na malapit sa lumang gusali. Inikot pa niyang paningin at natanaw din niya ang isang yate. Bumaba ulit sila upang puntahan ang lumang gusali. Dahan-dahan ulit silang naglakad. Stay here, ako nang papasok. Bulong ni Joven kay Cyril. No, I go with you. Marina sagot niya, baka maraming kalaban sa loob. Ayaw ko na mapahamak ka, ani Joven, habang hawak pang kamay ni Cyril. Pareho tayo ng trabaho, Agent Miller. Baka nakakalimutan mo. Ani Cyril sa kawinaksi ang kamay ni Joven. Okay, fine, pero dapat magstay ka lang sa tabi ko. Ayaw ko nahihiwalay ka sa akin, wika nito. Magkasamang bumaba ng container van sina Cyril at Joven. Magkasunod sila at maingat na binaybay ang gilid ng mga container van na nakahilera. Sniper 1 and 2, do you read? Halos pabulong na wika ni Cyril. Agad namang nag-respond ang mga sniper at nakaposisyon na sila. Inatasan din niyang kanyang mga kasamang Special Task Force na paikutan ng lumang gusali. 4 na taong unang pumasok sa gusali. Tig-2 din sa magkabila ang bintana. 6 ang dumaan sa likod, 4 ang umakyat sa bubungan, at 6 ang nakabantay sa labas. Silang magiging backup nila kung magkakagipitan. Pumasok na rin sina Cyril at Joven, malaki ang gusali. Madilim at puno ng mga lumang kagamitan na halos hindi na rin pwedeng pakinabangan pa. Madilim ang buong paligid pero nakikita nilang kanilang dinadaanan dahil sa tulong ng mga suot nilang night vision. Sa kalagitnaan ng building na sina Cyril na may biglang sumigaw na babae. Pakawalan mo ko dito! Sigaw na isang babae. Nagkatingin na sina Cyril at Joven saka napatingala si itaas. Parang doon nang galing ang boses ng babae. Sumenyo si Joven na sumunod dito sa kanya. Dahan-dahan silang umakyat sa second floor ng gusali. May 2 agent na nauna sa kanila upang magsilbing cover nilang 2. Kita nilang sumenyos ang isang lalaki kaya nagpatuloy na sila sa pag-akyat. Nagkubli sila sa gilid ng malaking cabinet.
Nagsenya si Cyril sa isang agent na pumuntang mga to sa bandang kaliwa. Agad naman silang sumunod sa kanilang Lieutenant General. Magkasunod naman sina Cyril at Joven na pumasok sa kanan, bahagi ng pasilyo. Magkadikitan ang kanilang mga likod at mahigpit na hawakan ng kanilang mga baril. Habang pinapakaramdaman ng kanilang paligid, nang marating nilang dulo ng pasilyo, tumigil si Joven sa paghakbang. Dahil may naramdaman itong mga yapag. Dahan-dahan niya ito sinilip. Hindi nga siya nagkamali dahil may isang lalaki nagpapalakad-lakad sa harap ng isang pinto. Marahil itong guardia nila sa loob. Nag-isip si Cyril kung paano kukunin ang atensyon ng lalaki. Kailangan nila itong patulugin hindi makakaramdam ng mga nasa loob ng kwarto. Kinapa niyang kanyang pantalon at may naramdaman siyang bilog sa bulsa nito. Kinuha niyang laman at tinignan isa yung speaker. Hinagas si Cyril sa kabilang bahagi ng pasilyo. Lumikha ito ng tunog na makapagpalingon sa lalaki. Agad na nagkubli ang dalawa dahil palapit na. Ang lalaki sa direksyong ingay na narinig nito. Madilim ang bahagi niya ng building dahil sa walang kailaw-ilaw sa paligid. Tanging tapat sa kwarto lang ang may maliit na ilaw. Hinugot ni Cyril ang kanyang maliit na patalim at saka nakaagad hinagis sa lalaki. Natamaan ito sa likod at namanhid kaagad ang katawan. Agad naman sinali ni Joven ang lalaki bago matumba sa sahig. At tumika ng ingay. Hinilain niya ito sa madilim ng bahagi saka sila nagtungo sa tapat ng kwarto. Kumatok si Joven sa pinto saka tumabi kay Cyril na may hawak na armas sa magkabilaan niyang kamay. Binunot din ni Joven ang isa pang armas upang pareho sila ni Cyril. Pagbukas ng pinto kagad na binaril ni Cyril sa dibdib ang lalaki. Si Joven naman pinaulanan ng balang mga lalaki nakaupo sa sofa. Silencer gun ang gamit nila kaya naman hindi ito namika ng ingay. Malakas sa sigaw ng babaeng muli nilang narinig. Humingi ito ng tulong. Inayos na muna ni Cyril ang kanyang takip sa mukha. Ganun din si Joven. Dahil hindi sila dapat na makalika ng kahit na sino man. Dumating naman ang dalawang kasama nila at sila na din ang nagbukas ng pintuan kung saan nagmula ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Malakas na putukan ang maririnig sa buong paligid. Nang lumang gusali ang mga special task force sa mga tawan ni Mr. Zhang, ang mga naglalaban. Nabisa na ba si Cyril at Joven upang tulungan ang kanilang mga kasama. Pagdating nila sa ibaba ng gusali, wala na silang narinig na putok. Sinalubong sila ng isang agent at sinabi may isang nakatakas. Sumakay daw ito sa isang speedboat. Dumating naman ng cleaner team upang linisin ang paligid. Umaga na nakauwi si Cyril at Joven. Naabutan nila si PJ na nag-almusal. Good morning, son. Sorry we're late. Bati niya Cyril sa anak sa kanya ito niyakap at tinalikan. Good morning, mom. And Uncle Joven, how was your day? Piling wika nito sa ina sa kanyang Uncle Joven. Mahinang tumawa pa si Cyril sa tanong ng kanyang anak. Alam naman niya na biro lang iyon sa kanyang mahal na anak. Umigop na lang siya ng kape saka nagsali ng pagkain sa kanyang plato. Ganyan ramdaman ng gutom kaya tahimik na lang siyang kumain. Nilagyan pa ni Joven ng ulam ang kanyang plato. Hinayaan na lang niya na kinain ang lahat ng mga ulam na nilagay ni Joven. Napatigil naman sa pagkain si PJ at pinanood ang ina. Natutuwa siya makitang ina na may nag-aasikaso dito. Uncle Joven, can you stay here with us forever? Tanong niya nang siya nang nagpatigil sa kanilang kumain. If you want me to, why not? Sagot naman niya sabay kindat. Nakinatawa ni PJ. Finish your food now, young man. May tiping ka pa. Pag-iiba ni Cyril sa topic nila. Yes, mommy. Sagot nito sa kape nagpatuloy ang pagkain. Natapos kumain nagpaalam na si PJ sa ina at kay Joven. Pupunta to sa taping nito sa isang clothing line na in-endorse. Hindi alam ng marami na mismo si PJ ang maari ng Kiss clothing line ng junior collection. Hindi lang mga damit ang tinda niya sa kanyang shop dahil meron din siya mga sapatos, bags at pabango. 4 na sasakyan ang ginagamit ni PJ at mga bodyguards nito. Ang kulay itim na Rolls Royce Phantom ang sinasakyan ni PJ. Bulletproof din ito at lagi niyang kasama kanyang Yaya Joy at ang PA niya na si Pamela. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.